Ito halimbawa, sa inyong kumpanya, meron ka ng VL and SL na sobra pa sa 5 days per year. Ngayon, sabi natin kanina, di ba? Hindi ka na entitled sa SIL kasi meron ka ng VL na sobra pa sa 5 days. Ngayon, what if ibinigay pa rin sa inyo ng employer o ng kumpanya ninyo yung 5 days SIL on top of your VL credits? Pwede ba yun? Of course. Walang nagbabawal sa inyong employer na magbigay ng benepisyo sa kanyang empleyado ng sobra pa sa minimum na nakasaad sa batas. Okay? Yung mga benepisyo na nakalagay sa batas ay minimum lang yon. Pwedeng magbigay ng sobra pa sa minimum na nasa batas ang inyong mga employers. Okay? Now, kung naibigay na niya halimbawa yon, yung SIL kahit na meron ka ng VL and SL. And then after 3 years, nagkaroon siya ng bagong HR, binawi. Kasi sabi nung HR, teka lang, nakalagay sa batas, hindi mo na sila kailangang bigyan ng SIL kasi meron na silang SL and VL. Pwede pa ba yun? Hindi na. Dito na papasok yung sinasabi nating non-diminution of benefits kasi yung benepisyo ay nag-ripen na into practice. So, hindi mo na po pwedeng bawiin. Nag-ripen na into practice or tradition. Halimbawa naman yung SIL mo, inipon mo lang, hindi mo ginamit, hindi mo rin kinuha yung cash equivalent nito at the end of every year. So, kukunin mo na siya minsanan nung pa-resign ka na. Tapos, bago ka mag-resign, ilang beses tumaas yung salary mo. Okay? So, sabihin na natin 5 beses tumaas yung salary mo. From sabihin na natin 650 noong 5 years ago, tapos nung mag-resign ka, ang arawang sahod mo na ay 1.5. Saan magbabase yung computation ng SIL cash equivalent?